Hello everyone! Welcome sa ating channel. So today as you can see guys, na hindi tayo pupunta sa mga city kung saan guys nagtataasan yung mga buildings. So yung ating video today ay magtutour tayo sa kabundukan. Okay? So please don't forget to subscribe, like, and share. Click the bell for you to keep updated. So ayan na nga guys, gaya ng sabi ko na iikot tayo guys sa mga kabundukan and makikita natin. So nakakasad lang din kaunti guys kasi nagkataon na umuwi tayo na wala talagang ulan guys. So sobrang hirap and sobrang init. You know, yung makikita nyo guys na hindi siya green lahat. So kung tag-ulan guys at kung naabutan talaga ng ulan yan guys ay napakagandang tingnan dahil napaka-green yan guys tingnan. So sa ngayon yan ang itsura guys dahil sa ilang buwan na drought guys and walang ulan talaga guys. So kahit yung mga farmers and din yung mga tao sobrang hirap na hirap dahil sa sobrang init. And then yung tubig namin guys, alam nyo ba na talagang nagsasuffer din kami sa sa shortage ng tubig. So ayan, so kung alam nyo lang guys, but di bali na guys kasi kahit na ganito yung itsura ng place namin guys ay still iikot pa rin tayo guys. So today kasi guys pupunta kami sa taas, kumbaga sa ibang sitio guys dahil mayroong mass. Yung obispo namin guys, yung bishop namin ay si-serve ng mass guys sa church, sa chapel na nandoon sa sitio guys sa Agontilang 3, okay, sa Barangay Riverside guys, Isabela Negros Occidental. So ayan guys yung itsura ng aming lugar. So alam nyo ba guys na mas prefer ko guys, sino sa inyo yung mas prefer yung countryside or yung yung hindi yung sobrang dami ng sasakyan, yung alam yung sobrang yung place. Ako kasi guys yung gusto ko yung talagang, kasi lumaki ako guys sa ganitong lugar, so hinahanap-hanap ko talaga guys. So alam mo yun, yung peaceful, tapos pagka maganda yung weather guys, kita nyo naman na kahit ganito yung place, at least may siya guys, peaceful, and then napakatahimik, and then kumbaga yung makakain ka lang, napakasimple ng buhay pero sobrang saya. Alam mo yung pagkasama mo yung family mo. Ayan, so today iikot-ikot tayo guys. So nag-take ako ng video para makita nyo guys yung place namin kahit na medyo kalbo-kalbo na guys and brown siya tingnan kasi walang ulan. So yan guys ang place namin. So aakyat pa tayo guys sa pinakataas. So kami guys sa baba lang kami. So yung sinasakyan natin today ay yung truck guys. So ayan, so may mga party pa din guys ng daan na hindi pa talaga concrete guys or hindi pa siya nakasemento guys. So medyo sa taas, sobrang taas na guys, mahirap pa siya guys. So pero sabi nila guys ay medyo inaunti-unti ng ginagawa. So kunting tiis na lang talaga guys. So dati mula sa amin guys ay hindi pa yan talaga nakasemento. But now thankfully ay fully na siya guys, highway or kumbaga nakasemento na siya guys. So thanks for that. And ayan nga guys, so parang walang ginagawa today kaya medyo gala-gala, hindi tayo gagala sa mga city or kung saan-saan guys na alam mo yung mga usok ng sasakyan and then sobrang traffic. Ayoko ng ganyan guys, gusto ko yung peaceful yung pupuntahan. So mas prefer ko yung ganito guys. So nakakatuwaan, nakaka-excite siya guys. So makikita nyo pa rin guys na kahit na ganyan may mga halaman pa rin guys na magandang tingnan, and then napaka green pa din niya guys. So iba pa rin talaga pagka nauulan na siya guys. So this time medyo late yung season na pag-change guys dahil supposed to be ay pag-ulan na ngayon. So hindi pa rin talaga umuulan.
So still sobrang init, under 42 to 43 degrees guys. So parang ayaw mong lumabas. So nagkaroon talaga, nagka-timing talaga guys yung bakasyon ko na as in sobrang init dito. Minsan parang ayaw mong lumabas kasi nga parang super talaga guys, yung parang hindi ka makahinga gawa ng sobrang init. And then nakakapagod lang din minsan guys kasi hindi ka makastay ng kahit na 3 minutes sa labas. Dapat kasi guys may payong, and then dapat always drink water. So yun talaga guys, lagi kang uhaw, and then lagi kang parang puno yung tiyan mo dahil sa inom ng tubig. So ayan nga guys, so dito na kami banda sa taas. So maya maya lang guys makikita niyo yung napakagandang palayan dyan guys, na green siya. So ayan, so medyo yung pinakataas na to guys ay sobrang, siguro from our place guys ay mga 25 to 30 minutes yung biyahe. So once in a blue moon lang din ako guys makakapunta sa place na to. So yung last ko na punta siguro yung mga, ay nako grabe, mga 20 years back. So ayan, so today dahil aakyat yung bishop, so pupunta kami guys to attend the mass and to have a blessings guys. Makikifiesta kami guys dahil fiesta sa kanila. So in fairness guys, nung dumating kami doon, sobrang dami ng foods. And then after that, napaka-laki din yung changes kasi nung pumunta ko dati ay sobrang bad talaga ng daan nung time na yun guys. Halos hindi makakadaan yung truck or kahit na anong vehicles guys. So ngayon ay okay na siya, makakadaan na talaga guys. So balik tayo guys sa mga yung place kasi dati guys, minsan nakakasa din kasi nung mga times na yun, yung place na to ay parang forest siya pag tiningnan kasi yung mga kahoy, sobrang dami pa ng mga kahoy, yung mga malalaking kahoy guys ay nandiyan pa. But now parang nakikita nyo naman guys na wala na, and yung pinalit nila ay yung sugarcane plantations guys. So kasi yung mga tao, alam nyo naman na kung saan yung pera doon, so kaya minsan hindi rin natin ma-blame yung mga baha or kung anong mga disasters yung dumadating guys. Pag bumaha guys, lahat diretso yan mula taas hanggang baba. So yung mga tao guys na nasa baba, yun yung mas affected kasi nga wala nang mga kahoy guys na mag-stop ng mga floods, mga landslides at kung ano-ano pa. So it's a man-made din guys, So ayan na guys, nandito na tayo. So dahil kahit sa sobrang init guys, at least nakaupo tayo sa front seat. Okay, so pwede ka rin mag motorbike dito guys, yung single na bike mas okay din kasi okay na rin yung daan. Kahit yung tricycle okay na rin guys kasi hindi siya ganun ka rough road. So pwede na siya guys. So yung changes din guys na nakikita ko ay yung mga bahay, sobrang laki ng mga bahay guys. So, parang hindi mo kung paano yung mga materials na galing pa doon sa baba sa town, o-order pa sila doon hanggang dito. So makikita mo yung mga bahay guys, sobrang improve na talaga guys, as in super. So napakagandang tingnan lang talaga guys sa mga place na to guys. Sa dati ay parang paunti-unti yung mga bahay-bahay noon. So ngayon guys, sobrang dami na ng mga bahay guys. So nakakatuwa din siya guys dahil yung mga tao parang nagka-try their best para ma-improve yung life, magkaroon ng bahay, and alam mo na, yung iba nasa ibang bansa na rin guys, yung mga anak nila, yung mga generations na yung mga kaedad ko, yung mga kaklase ko dati sa elementary dito guys ay napaka professionals na ng iba. Ang ganda guys kasi yung iba mga engineers na, yung iba teachers, alam mo yun, yung sobrang yung nag-improve na talaga, and then very successful. So
napakaganda guys. So ayan, sa place na to guys ay sobrang napaka-ano na siya guys, mga mountain na lang halos na makikita mo, pero alam mo na yung kagandahan ng natural ay nandyan talaga. So nag-i-enjoy talaga ako guys pagka makakakita ako ng mga magagandang tanawin like this guys. So sa mga nature lovers din guys, maa-appreciate nyo yung mga ganitong klase ng mga makikita nyo guys. Ngayon nga guys, hindi pa siya ganun talaga kaganda. How much more pa yan guys pagka sobrang naulanan at saka yung weather na tag-ulan ay napakaganda guys. Lalo na yung palayan guys, yung parang rice terraces, yung pagtiningnan mo. So, okay na yan guys. At least kahit papaano ay buhay pa rin yung ating mga pananim. And ngayon pala guys, mayroon tayong nadaanan na mga riders. Okay, so mga nasa 50 people sila guys. Alright, so ito na nga tayo guys, and nasa church tayo ngayon, and nagbibigay ng blessings si yung ating pare guys. So ayan, so this month pala guys ay month of Flores de Mayo for the Blessed Virgin Mary also guys. So sa mga Catholic, for sure na alam nyo to guys. And yung mga church ay nagdiriwang ng mga Flores de Mayo kung saan-saan guys, ng mga Catholic churches. So ayan, so by the way guys, kasama sa pagdarasal natin yung buong mundo, and then yung lahat ng mga tao na mga may pinagdadaanan. Syempre lahat tayo may pinagdadaanan guys. So laban lang talaga guys, lalo na sa ating mga OFW, yung malayo tayo sa ating mga families natin guys. So kakayanin natin, hindi tayo agad-agad nasusuko guys, dahil may purpose and nandyan yung Panginoon sa atin guys. So bawal na bawal ang sumuko. Pwedeng magpahinga, pero bawal ang sumuko at mag-give up guys. So salamat guys sa inyong suporta, and then I would like to thank guys sa mga ka-group ko and sa mga support na mga binibigay nyo guys. Okay, so sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, paki-subscribe, like, and share na lang din guys. So thank you very much, and may God bless us all. So thank you for joining in my vlog today guys, and sa pagtutour natin guys sa kabundukan guys. I hope nag-enjoy kayo, and God bless everyone. Until next time guys, stay safe everyone.